Hello po. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 26 ng Pebrero, 2025. At ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 6:45 ng umaga. Araw po ngayon ng Miyerkules. At nais ko po mag-vlog, mga kababayan, mga minamahal, patungkol dito sa yung pagka-appoint kay Attorney Claire Castro sa USIC, Undersecretary ng PCO. Ay akala ko charity sweepstakes, kaya hindi ko pinapansin. Ay kwan pala yung sa presidential kwan ata yan eh. Basta sa media o information, oo, undersecretary siya dyan sa Malacanang. Ngayon ay ang title ko po ay Attorney Claire Dinamita Castro, thorn in the place of DDS. Opo, pinagsama-sama ko na po kasi kahapon may napanood ako na ang description kay Claire Castro, kay Attorney Claire Castro ay dinamita. Opo, doon kay ballpoint 2. At ang iba naman ay dinescribe siya na tinik sa lalamunan ng mga DDS. Pero hindi na natin sabihin na lalamunan, sakwan na lang in the place. Kung saan man yan, ay tinik siya doon sa laman ng mga DDS. Ibig sabihin yan ay nahihirapan sila o nasasaktan sila sa mga pangyayari o sa mga sinasabi ni Attorney Claire Castro. Ayan po. Nagiging problema ng mga DDS. Ayan, sinulat ko po dyan. Nagiging problema ng mga DDS si Attorney Claire kasi magaling sumagot. Ayan po. Nung una ko lang po siyang napakinggan ito, ay talagang iba talaga magsalita si Attorney Claire eh. Opo. Simple, pero maikli lang ang sagot, straight to the point, pero epektibo. Yun po eh. Attorney siya, pero parang yung explanation niya ay naiintindihan ng mga ordinaryong tao. Opo. Pinababa niya yung level niya para makuha yung point na gusto niyang sabihin ng mga ordinaryong tao. Yun po ang kagandahan dito kay Attorney Claire Castro. Opo. Kung ihahambing ko siya kay Dilima, ay attorney din si Dilima at top-notcher o bar placer ata yan eh, si Dilima. Pero masyadong mataas yung mga salita na ginagamit niya o hindi maintindihan ng ordinaryong tao. Tama naman, pero yun nga ay nahihirapan unawain. Opo. Pero ito kay Claire Castro ay talagang, kay Attorney Claire Castro ay talagang tumatama po talaga. Kaya nahihirapan sila. At kaya ang tawag ko dyan ay thorn in the place ng mga DDS. Opo. At binanggit ko rin ang dinamita kasi nga eksplosibo eh. Binabanggit niya yung binanggit ni Duterte ay paanong lalabanan ng DDS yan. Halimbawa lang po na binanggit ni Duterte noon
na siya ay pumapatay, ay binabanggit din ngayon ni Claire Castro. Anong magagawa ng DDS dyan? Binabanggit ni Duterte noon na siya ay nagtatanim ng ebidensya o nagsasabog siya ng mga intriga nire-repeat lang niya ay walang magagawa ang mga DDS dyan. Kahit ipagtanggol nila yan, walang magagawa. Kasi nga sinabi na Ngayon, sa aking pananaw, sinabi ni Duterte yun kasi gusto niyang takutin ang mga tao. Noon po kasi nakaupo siya presidente siya nagtatanim daw siya ng ebidensya. Presidente na po siya yun nung sinabi niya, ay hindi na mabura yan sa isipan ng mga tao nasa YouTube na yan i-replay na lang yan. Hindi ba? Pero ang purpose dyan ay takutin yung mga tao kaya ay akala niya siguro walang hanggan wala nang katapusan. Ay nanalo nga si Marcos pero ang Diyos po pwedeng gumawa ng paraan kahit na nanalo yung manok mo nanalo yung tinulungan mo nanalo dinaya yan. Dinaya po yan. Yung 2022 election, dinaya po yan. Wala akong kaduda-duda na dinaya yan. At yan nga ang nilalakad ko dito paminsan-minsan. Once in a week o once in a while, dinidiscuss ko yan. Bakit dinaya yan? Pero habang lumalapit ang eleksyon, ay dadami siguro ang vlog ko patungkol dyan. Ngayon, ay siguro gusto ng mga DDS ay matanggal gusto nilang ipatanggal na ito si Claire Castro. Kasi nga hindi nila kaya Hindi nila kaya. Opo. At ang tinatawag pa nila dyan ay tinatawag nila ngayon si Claire Castro na attack dog. Attack dog ang tawag nila. Ay kahit anong itawag nyo dyan, wala namang problema Tawag lang yan Wala pong problema dyan. Kahit natawagin yung attack dog yan, ay walang problema. Ay si Trillanes nga kung tawagin nyo ay sundalong kanin walang problema Si Marcolita lang ang nagrereklamo. Nung sinabihan ang mga tao ni Attorney Insurrecto na huwag kayong padadala huwag kayong maniwala ata sa panlilinlang, mga pakulo at panlilinlang ni Marcolita. Hindi ba? Nagalit si Marcolita. Ay pero kung ako ang magsasagot doon word for word opo, sinabi ko yan. Kung ako si Attorney Inso, bubusiting ko na Opo, sinabi ko po yan. Sinulat ko po yan. Huwag maniniwala sa pakulo at panlilinlang ni Marcolita. Sinabi ko po yan. Ako po nagsabi niyan. Ganon ba? Kaya lang medyo proper kwan siya si Insurrecto proper manner siya ayaw niyang bastusin yung plenaryo, kaya ganun, kaya magalang siya. Pero kung ako yun ay word for word opo, sinabi ko po na panlilinlang, pero wala po akong sinabi na si Marcolita ay manlilinlang. Wala. Iba po ang panlilinlang, iba ang manlilinlang. Yun po. Yun ang kwan doon. Ay ginawa niyang manlilinlang bakit daw siya manlilinlang? Ay hindi naman sinabi na manlilinlang, hindi ba? Ganun lang Wala akong sinabi na manlilinlang ka. Ang sinabi ko panlilinlang. Ngayon kung pipilitin niya na sabihin kung ano yung panlilinlang, ayun nga yung handshake.
yung nag-cross ang kanilang landas, hindi ba? Nag-cross ang kanilang kamay, hindi ba? Ay hansik po yan eh. Ang Biblia po sinasabi na huwag kang makipaghansik. Oh, kasi malulugi ka o mababaong ka sa utang o mababalaho ka. Yan po ang sinasabi ng Biblia. Huwag kang makipaghansik sa stranger. Ayan, kalaban pa nga niya. Siniraan niya si Lini Robredo eh. Hindi ba? Sinisiraan niya noon eh. Binabanatan niya eh. Oh, yun po ang panlilinlang na sinasabi po sa Biblia yan. Oh, pag ang isang tao ay parating nakikipaghansik sa stranger, magiging pulubi. Mauubos ang kanyang kayamanan eh. Sige, subukan nyo na makipaghansik ka. Sa lahat ng tao ay uutangan ka niyan eh. Lahat ng tao uutang sa iyo eh. Ganun po yan. At saka si Balagtas, di ba? Diniscuss ko na, si Balagtas, ang sabi niya, ay pag ang dumating sa iyo, ay may pakitang giliw, hindi ba? O maamong mukha ata o hindi. Masayahing mukha at pakitang giliw ata yun, o maamong mukha, asahan mo lang kanya, yan ay lihim na kaaway. O, na dapat mong paghandaan. Hindi ba? O, pati si Balagtas eh, wala pa tayong gobyerno, alam na yan eh, hindi ba? Bakit? Ay naobserbahan niya siguro eh. Naobserbahan niya o nabasa niya sa Biblia. Pakitang giliw, hindi ba? O, palilin lang po yung ganun. Mag-ingat ang sabi ni Balagtas. Oh, di ba? Your Honor, sir, hindi ba? Oh, ayan, dalawa yan, Biblia at saka kwan. Kung pinipilit siya ni Marcolita na i-explain, Mr. Chairman o Honorable Chairman, I will explain if you will allow me to explain. Ayan, gamitin niya yung Biblia at saka gamitin niya yung sinabi ni Balagtas na pinag-aaralan po yan ng maraming bansa. Yung obra maestra ni Balagtas. Opo. Sinasalin nila sa ibang bansa, sa wika na ibang bansa. At pinag-aaralan po ng mga kumukuha ng siguro mga doktoral sa ibang bansa. Yung sulat ni Balagtas. Opo. Ngayon ay bago po ako magpatuloy na ako ay natutuwa dahil nga ay may kakampi na tayo dyan sa empleyado lang Malacanang, hindi ba? Ay tama yan. Opo. Pero bago ko po na ituloy-tuloy ang discussion, ay hayaan nyo muna po na pasalamatan ko po muna itong mga sumusubaybay sa atin. Ay salamat po sa inyong lahat. Ito po sila, si Pussycat, si Doris May, si Antonino, si Ronel, si Ibi Cumpio, Joey Valenzuela, salamat po sa inyong lahat. Third, pangatlo, user NB, Parot, Pabs Naranja, Romel Solier, Padua Lloyd Trabiel, Andre Sanario, Jonah Canao, Rosana Kawili, Bir Orozco, Ernie Caliago, Christine Joranas, Digna Umali, Julie Antan, Osila Bierniabot, Andy Gimpaw, User GH, RC Guillermo, Joseph Angelo, Mayra Medina, Rafael Aquilato, Mayet Hinsyo, Dio Ianong, Bilya Lagina, Misteryang Toy, Emilita Roa, Monica Dongsao, Richard Jamora, User KK, User XQ, Nelson Nokop, Salvacion Akisal, Sinaida San Andres, Joey Chavez, Ramon Junior Rojas, Hael Berialyar, Rose Jack Normi, Arnel Araujo, Vicente Tablati, Sweet Potato, Coco Goed, Orly Nunez, Estilia Rombano, Arian Mendoza, Jebis Olaviris, Aldrin Impalmado, Malaya Mendoza, Lorando Dordas, Mir Cabrera, Lorando Olivier Mamon ng Lapas Iloilo, Ana Maria Aldisimo, Eli Casli, Maria Rivera, Marudaan, Manuel Diwa,
Arvin Silot, Mila Amag, Chicken Farmers TV, Online Picolio, Trico Mo Obriac, Concepcion Barsi, at saka si Bobby P. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nirirekomenda ko po sa inyo na ating panoorin at subaybayan at suportahan. Ito po sila, no? Si Michael Apasible Bulletin, Attorney Enzo Recto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Arman Din, Engineer Tuto Kaosing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isguera, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japan Tours, Divina Apostol, CG Pichay, Kapihan ni Art at Ago, Dame Juice Journey, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, Ka Waldi Carbonel, Attorney Silo Magno, at saka si Kristan. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila at nakikita ko po sila ay nagbablog para po sa bayan. O sige po, at tayo po ay tuloy-tuloy na. Ulitin ko lang, natutuwa ako dahil yun nga, at least ay mayroong sumasagot doon sa mga mga fake news ng mga DDS. Opo, nahihirapan na sila ngayong sagutin itong mga sagot ni Attorney Claire Castro. Opo, tama po yung ginagawa niya. Ang napansin ko po kasi noon, nung presidente ito si Duterte, halos wala na kasi natatakot. At dalawa lang o tatlo yan na nakikita ko na talagang bumabatikos. Si Dilima ay nakakulong naman, ay si Trillanes at saka si Risa Ontiveros. Yung iba wala na Wala kasi nga ay siguro ay mahal din nila ang kanilang buhay o kabuhayan o negosyo kasi nga ay pwede silang balikan Pero ngayon ay okay yan na ito nga ay dumadami na o hindi na natatakot o binabatikos na. Kasi yan din po ang utos ng Diyos ay i-expose natin sila. Opo, kaya nga lang ay uulitin ko delikado nga kasi baka patayin ka o kaya ay idemanda ka o balikan ka o ipasara yung negosyo mo. Pwede rin ganun po yan kaya ganun ang nangyayari. Pero tama po yan ito po ang verse na isishare ko sa inyo Ephesians 5:11 na parati kong ginagamit ito. Kasi nga noon tinatanong ko ang sarili ko, paano malalabanan ang korupsyon? Paano ba? Ay Biblia po ang ang sasagot expose them. I-expose mo sila. Kasi yan mga takot po yan Takot po yan na malantad sa liwanag. Takot yan kasi alam nila gumagawa sila ng yan evil works Alam nila yan kaya takot sila humarap sa liwanag. Kaya i-expose natin sila. Ayan po Ephesians 5:11, take no part in the worthless deeds of evil and darkness. Instead, expose them. Yan po nakasulat Kaya wala na pong epektibo na labanan ang korupsyon kung hindi i-expose natin sila. Opo. Take no part in the worthless deeds of evil and darkness. Instead, expose them. Ayan. Hindi ba? Kaya nga, ay dahil sa magaling ito si Claire Castro, ay lahat ng pinapasabog niya ay parang dinamita po Hindi nila masalag Natatawa na nga lang ako ngayon At saka, yun, tama din yung description, thorn in the flesh. Opo, na gusto nilang alisin. Pero hindi naman aalisin yan hindi ba? Hindi maaalis yan. Ngayon, ang tinatawag nila ay, kung tawagin nila ngayon ay attack dog, hindi po. Ang totoong
ang totoong tawag diyan, kung talagang tawag ang ang gusto nyong itawag sa mga ganyan, pero hindi rin kay Attorney Claire kasi hindi naman siya inargabyado Opo, nakita lang niya ng mga mali at yun sinasabi lang niya. Ganun po talaga ang buhay Ganun Iba kasi ang tao na gagamitin ng Diyos para gumanti. Pero ang katotohanan dyan, ang talagang atakdog dyan ay yung dalawa, si Dilima at saka si Trillanes. Yan talagang atakdog dyan. Opo. Pero hindi ko tatawagin na atakdog. Ang tawag ko dyan sa kanila ay dogs of war. Opo. Si Dilima at saka si Trillanes, dogs of war. At mayroong pelikula yan. Unless o release the dogs of war. Ay pag yan ang ginamit ni Pinoy, walang kawala ito si Kwan Walang kawala ito si Duterte Kasi hahabulin talaga nila yan. Yan ang nakikita ko dyan. Kasi inargabyado po sila Kahit saan magtago si Kwan, pag binigyan ng authority yan, opo, o pag ginamit ng gobyerno ni Marcos yan, hindi tatantanan yan si Duterte. Yan ang totoong kwan dyan, dogs of war. Ay kasi si Dilima, ibinilanggo, wala namang kasalanan, hindi ba? Wala namang kasalanan Ibinilanggo Ito naman si Trillanes, ay pinardon na po ng Kongreso yan. Pardon po yan ng Kongreso. Batas po yan na ginawa ng Kongreso. Pinairal lang ni Pinoy. Ang nag-initiate yan ay ang Congress noon. Alam ko yan. Sinusubaybayan ko yan Hindi nga natapos ang kaso niyan Nakabilanggo lang Inililitis pa. Sinabi nila, wala na yan kaso na yan. Sabi ng Kongreso. Ay ngayon ay ang ginawa ni aywan ko ba kung nasisira ulo na talaga ang ginawa ni Rodrigo Duterte ay nirebuka yung pardon. Ay pwede ba yan? Executive order ka lang, hindi ba? Ayun Kongreso ang nagpardon. Mas matatag po ang Kongreso kasi pinagdebatihan po yan in-execute lang ni Pinoy. Ay ikaw, executive order lang yan Pinakamahina po na batas. Executive order o pinakamahina na pinanggagalingan ng batas, executive order. Opo, kasi wala namang debate yan Yan ay kapriso lang ng mga department head. Tignan nyo po ang nangyayari ngayong kay Kwan. Dito sa amin, dito sa Amerika, puro executive order ang ginagawa ni Trump. Hindi po pwede yan. Mahina nga yan Walang debate Basta i-implement niya, ay baka sumasalang siyang sa batas, hindi ba? Ayan po. Kaya hindi pwede yun. Nasabi niya ay hulihin yan si Kwan dahil nawawala yung Kwan. Nawawala yung application daw. Ay mabuti, magaling sumagot si Trillanes. Kaparyas din ito ni Kwan ni Claire Castro Attorney Claire Castro. Straight to the point at saka madaling intindihin ng mga ordinaryong tao. Ang sabi i-example ko lang po Ang sabi ni Trillanes ay kung nawawala yung kanya, ang kasuhan nyo, yung custodian ng mga records, sila ang ibilanggo nyo kasi nawawala. Bago nyo ako ibilanggo, ay ibilanggo nyo muna yung custodian ng mga records sa DND. Hindi ba? Ay Lieutenant Colonel ata, papayag ba naman yun na mabibilanggo yun? Hindi Hindi papayag yun. Ay Lieutenant Colonel tapos ibibilanggo mo lang dahil nawawala na yung record. Kaya
ang tao ay susuporta kay Trillanes. Ako, sinabi ko nga kung hinuli ka ako yan, ay kahit paano, susuporta ako dyan kay Trillanes. Ay, yun ga ano? Ganun po magpaliwanag din si Attorney Claire Castro. Straight to the point. At kaya madaling maintindihan. Kaya nga itong mga mga DDS, walang magawa ito po ang pangalawang verse na gusto kong i-share sa inyo, bago lang po ito, at intindihin na lang po natin, Romans 13:12. Night is almost over, and day will soon appear. We must stop behaving as people do in the dark and be ready to live in the light. Yan po ang sinasabi ng Biblia. Yung gabi o yung kadiliman ay malapit nang mawala yan pawala na yung dilim o yung gabi. At malapit nang sumikat ang araw. Yun ang sabi ng Biblia. We must stop behaving as people do in the dark and be ready to live in the light. Yan po ang advice ng Biblia, hindi ba? Patapos na si Duterte hindi ba? The night is almost over kay Duterte, hindi ba? Kasi nga purong naman kasinungalingan yun hindi ba? And the day will soon appear. Magbubukang liwayway na. Ang ibig sabihin niyan, makata din ito ang pagkasalita hindi ba? O kaya ang mga makata ay kumukupi lang sa Biblia. Hindi ba? Ganun lang po yan we must stop behaving as people do in the dark. Kung ano yung ginagawa nila ay kuwan na natin. Wag na tayo makisama o i-expose pa natin and be ready to live in the light. Yan po ang advice ng Biblia. Sige po, at hanggang dito na lang po At ulitin ko ako ay natutuwa dahil sa yan nga ay sinusuportahan natin ito si Attorney Claire Isa nga yan sa nire-recommenda ko dito na panuorin parati. Pero ngayon siguro ay baka mag-slow down na siya sa vlogging niya kasi mabigat din yung trabaho niya Opo. Pero ganun pa man ay tuloy-tuloy po natin na suportahan. Opo. At sa ating pakikinig po ay dalangin ko po sa Panginoon na sana tayo magkaroon ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. At muli, mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.